Eunice POV. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Natulala ako't ang lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon. Totoo ba ang naririnig ko ngayon? Inaalok ba talaga niya ako ng kasal? Baka guni-guni ko lang naman ang naririnig ko. O baka natutulog pa ako't panaginip lang ang lahat ng ito. Chiefy, anong sinasabi mo? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Gusto kong linawin dahil ayaw ko nang mag-assume. Eunice Castillejo, will you marry me? Wala akong singsing ngayon pero papayag ka bang pakasalan ako? Tanong niya sa akin habang seryosong gwapo niyang mukha. Seryoso ka ba? Paglilinaw ko pa sa sinabi niya. Halikan mo nga ako kung totoo ang sinasabi mo. Utos ko sa kanya. Mabilis niya akong hinilikan kaya nalaki ang mga mata ko. OMG! Totoo ngang inaalok niya ako. Ano bang dapat kong isagot sa kanya? Magyayas ba ako? Paano kung ino ko kaya? Lihim ako natutuwa sa naisip ko. Love, tawag niya sa akin. Kung seryoso ka naman sa akin at kung mahal mo nga ako. Nakikita ko na hinihintay niyang sagot ko sa kanya. Halatang kinakabahan siya. Kaya ngumiti ako sa kanya, medyo binabagalan ko talaga ang sasabihin ko at isasagot ko sa kanya. Chiefy, ayoko nang maging... Sabi na nga ba't dapat hindi na ako nagtanong. Ayoko na maging girlfriend mo dahil gusto ko na maging misis mo. Putol ko sa ano pa mang sasabihin niya. For real? Parang hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Ayaw mo yata. Sinelyuhan niyang labi ko ng isang masuyong halik na puno ng pag-iingat. Ramdam na ramdam kong pagmamahal niya sa akin, kaya buong puso ko rin siyang hinalikan pabalik. Shit, gusto ko love. I love you so much. Aniya sa akin habang may ngiti sa labi. Akala ko kasi ayaw mo, pabirong sabi ko sa kanya. You have no idea kung gaano ka gusto love. Natatakot lang akong tanungin ka, pero nang marinig ko na gusto mong ikasal, dito bigla akong sinaniban ng lakas ng loob. Hindi lang halata pero kabado talaga ako. Pabitin ka kasi eh. Akala ko talaga ayaw mo. Pag-amin niya sa akin kaya napangiti naman ako. Akala ko kasi nabibingi lang ako o guni-guni ko lang ang naririnig ko. Natatawang sagot ko sa kanya. Hindi ko kaya magbiro kapag ganito na ang usapan. Sorry love. Wala akong singsing pero ibibili kita. Sagot niya sa akin. Wag na Chiefy, wag ka nang gumastos. Hindi ko na siya hinayaang magsalita dahil ako nang unang humalik sa kanya. Malamig ang tubig pero nagsisimula ng uminit ang pakiramdam ko. Pinipisal na niyang bewang ko na para bang may pinapahiwatig siya sa akin. Mas lumalim ang halikan namin. Hindi naman ako nag-aalala na may makakita sa amin dahil kapag ganitong oras ay wala ng tao dito sa Batis. Safe kami sa mga sasmosa at kung meron man ay mainggit sila dahil hot at yummy ang fiancé ko. I want you love. Let's make love here. Pabulong na anas niya sa tenga ko. I want you also, Chiefy. Mas okay dito at wala kang masisira. Pero huwag mo namang paalunin ng tubig. Pabirong sabi ko sa kanya. Hindi ko may papangako, love. Lalo na kapag nasa kalagitnaan na ako ng performance ko ay ginaganahan na talaga ako. Sagot niya sa akin habang may nakakalokong ngiti. Okay lang naman sigurong umaalon basta hindi tsunami. Natatawang sabi ko sa kanya. Naughty woman. Aniya sa akin. Chiefy, ang daming talk show. Pwede bang mabilisan na show ang gawin natin? May sismes talaga tayo lagi bago Siniil na niya ako ng isang maalab na halik sa labi ko. Mapusok pero naroon pa rin ang pag-iingat. Kumapit ako sa balikat niya, bumaba ang halik niya sa pangako, papunta sa leg ko. Pinanggigilan niya ito at alam ko nang mag-iiwan na naman ito ng marka bukas. Chiefy, may hinang-hiya ko nang dilaan niyang tenga ko. Nag-iibang pakaramdam ko kapag ginagawa niya yun sa akin. Pakaramdam ko'y nawawala ako sa sarili ko. I love you. May hinang bulong niya. Inilihis niyang suot kong bikini. Ramdam na ramdam kong matigas niyang kahandaan na handang-handa nang pumasok sa loob ko. Napaungol ako na magsimula na siyang kumilos. You're driving me crazy, love. Ang sarap mo sobra. Pabulong na anas niya sa tenga ko sabay halik sa pangako. Chiefy, pwede ba magtanong? Tanong ko sa kanya. Ano yun, love? Nahihiya ako sabi ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung pwede ko bang itanong sa kanya ang ganitong bagay. Ano yun, love? Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Tanong niya sa akin. Kasi Chiefy, curious lang naman ako. Ilang inch ba yan? Napapikit ako habang tinatanong ko siya. Ilan ba sa tingin mo, love? Natutuwang sagot niya sa akin na halatang nagets niya kaagad ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam kaya nga nagtatanong, sagot ko sa kanya. Sa hula mo? 6? Nagulat ako dahil bigla niyang sinagad sa loob kong kanya.
Shit, hindi ako 6'11" to love. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Talaga? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Ayaw mo bang maniwala? Nakangising tanong niya sa akin. Maliit lang ba yung 6 inch? Shit love, bakit ba yun ang iniisip mo? At tinatanong mo sa akin? Curious lang naman ako. Sagot ko sa kanya. Kung curious ka, eto pakaramdaman mong 11. Sabi niya sa akin at binilisan pang paggalaw. Bilib na talaga ako sa kanya dahil kahit na nakalubog kami sa tubig ay walang mintis ang bawat pasok niya. Sharpshooter nga talaga ang mamang pulis na ito. Shit, malapit na ako love. Ano niya sa akin? Ang sarap ng 11 mo. Bulong ko sa tenga niya. Ang sarap mo rin love. Nakaka-addict ka. Ang sarap mong bayuhin ng bayuhin. Chiefy, ungol ko dahil ramdam ko nang malapit na ako. Shit, I'm coming love. Ako rin Chiefy. Mahinang sabi ko sa kanya. Mas binilisan niya ang bawat galaw niya hanggang sa mahabang panabay na ungol naming dalawa hanggang maabot namin ang rurok. I love you love. Thank you misis ko. Paulit-ulit na bulong niya sa tenga ko. Niyakap ko na lang siya dahil nanghihina ako. Parang hindi ko kayang magsalita. Gustuhin man niya na sundan pa ng isa pang round ay naligo na kami para makauwi na. Ayoko naman na mag-overnight kami dito. Pagkarating namin sa bahay ay inutusan niya ako magbihis ng damit dahil lalabas daw kami. Saan tayo pupunta love? Tanong ko sa kanya. Dinner date natin love. Maaga pa naman eh. Sagot niya sa akin. Okay po. Pagsang-ayon ko sa kanya at nagbihis na. Pero habang nagbibihis ako, ay humirit siya sa akin ng quickie kaya pinagbigyan ko na dahil gustong-gusto ko rin naman. Pagdating sa kanya ay marupok ako kaya wala rin akong masisisi kapag sumasakit ang pearly shell at katawan ko. Sa isang hotel pala kami kakain. Medyo nahihiya ako pero hawak ni Emma ng kamay ko ng mahigpit na mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak noong pumasok na kami sa restaurant. Relax love, kasama mo ko. Malambing na bulong sa akin. Nahihiya lang kasi ako Chiefy. Pabulong na sabi ko sa kanya. Walang dahilan para mahiya ka. Just be yourself. Dahil ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Nakangiting sabi niya sa akin sabay pisil sa kamay ko. Okay Chiefy, sagot ko sa kanya. Pumasok na kamit nang makaupo na kami kaagad na lumapit sa amin ng waiter. Pili ka ng gusto mo love. Utos niya sa akin. Gusto ko na lang tumakbo palabas nang makita kong mga price ng pagkain. Tumingin ako kay Eman pero nakangiti pa rin siya sa akin. Kaya tumingin ulit ako sa menu para pumili ng gusto ko. Naisip ko siya naman na magbabayad, kaya susulitin ko na. Pipilitin pa rin naman niya ako kaya wala rin ako magagawa. Stop staring at her. Nagulat ako dahil bigla na lang nagsalita si Eman gamit ang seryoso niyang boses. Sorry sir, rinig kong sabi ng waiter. Nang matapos na kaming mag-order ay umalis na rin kaagad ng waiter. Bakit mo naman ginanon ng waiter? Tanong ko sa kanya. Ayoko nakatingin siya sa'yo. Nagsiselos ako. Direktang sagot niya sa akin. Selosa ka rin? Bagay talaga tayo. Pabirong sabi ko sa kanya. Ang akin ay akin lang love. Ani sa akin. Paano kung may manligaw sa akin? Pabirong tanong ko sa kanya. Ipapakulong ko. Mabilis na sagot niya sa akin. Grabe ka naman, maawa ka dun sa tao. Natatawang sabi ko sa kanya pero nagkibit balikat lang siya kaya lalo akong natawa sa naging reaksyon niya. Pagkatapos namin kumain na hindi na kami umuwi. Kumuha siya ng isang room at dito namin pinagsaluhan ang advance honeymoon namin. Bukas ng gabi babalik na kami sa Maynila. Ang alam ko ay ipapakilala na niya ako sa parents niya. Kinakabahan ako pero inaabangan kong reaksyon ni Isa May kapag nalaman niyang ikakasal na kami ng stepbrother niya. Alam na alam ko na ayaw niya sa akin dahil halatang may gusto siya kay Eman. Pero sorry na lang dahil hindi ko nabibitawan si Eman. Hindi ako nag-yes para lang sa wala at para lang ibigay siya sa iba. Mahal ko siya at akin lang ang mamang pulis na ito. Nagising ako nang may humahalik-halik sa pisngi ko. Unang bumungad sa akin ang mukha ni Chiefy ko. Kung sa bagay wala namang ibang manggugulo sa akin kung hindi siya lang. Masakit ang buo kong katawan. Hindi ba naman ako tantanan kagabi hanggang sa umabot kami ng madaling araw? Ano oras na Chiefy? Inaantok pa na tanong ko sa kanya. 2:00 na love, sagot naman niya sa akin. Bakit hindi mo ko ginising? Tanong ko sa kanya dahil ang alam ko yung flight namin mamayang gabi. Kasi masarap ang tulog mo at alam kong pagod ka. Kamusta ang pakaramdam mo? Masakit pa rin ba love? Tanong niya sa akin. Hindi pa ako nakapag-ayos sa bahay. Hindi ba mamaya ng flight natin? At oo masakit. Pakaramdam ko nalamog ako. Ang sakit ng katawan ko. Sagot ko sa kanya. Love, bukas na lang tayo bumalik sa Manila. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ko sa kanya.
May mahalaga kasi tayong gagawin mamaya. Nakangiting sabi niya sa akin. Anong gagawin? Sinasabi ko sa'yo, maawa ka sa akin. Halos hindi ko na nga maigalaw ang katawan ko ngayon. Naiinis na turan ko sa kanya. Hindi naman yan ang sinasabi ko, love. Iba yatang nasa isipan mo, love. Nakakalokong ngiting ibinigay niya sa akin. Hindi ba yon? Parang timang na tanong ko sa kanya. Love, alam ko naman na pagod ka at masakit pa yan. May surprise ako sa iyo mamaya. Natatawang sabi niya sa akin. Ano surprise? Curious sa tanong ko sa kanya. May dadaluhan tayong party. Heist, hindi na surprise dahil nasabi ko na sa'yo. Medyo nahiya ako pero hindi ko pinahalata sa kanya. Nakakatawa kasi ibang nasa isipan ko. Tss, bakit mo sinabi ko surprise pala? Love, okay lang bang dito ka na muna? May pupuntahan lang ako. Babalikan kita mamayang hapon. May party kasi sa bahay ng kaibigan namin dito at doon ang sinasabi kong party. Paalam niya sa akin. Okay, basta bumalik ka ha. Sagot ko sa kanya. Of course, love. Babalikan talaga kita. Sagot niya sa akin. Okay, pero gusto ko nang maligo. Nang lalagkit na ako, Chiefy. Nakangusong sabi ko sa kanya. Sabay na tayo, love. Lunch na tayo pagkatapos. Aniya sa akin. Okay, basta ligo lang ha. Sagot ko sa kanya. Narinig kong tumawa to. Binuhat niya ako. Medyo naiilang ako dahil pareho kaming hubotubad. At ramdam ko na naman siya. Matangkad na tao si Emma na talatang may lahi siyang banyaga. Sa kulay pa lang ng mata niya ay malalaman na kaagad. Kaya siguro ganun din kalaki ang ano niya. Pero 11 ba talaga yon? Siguro nagsisinungaling lang siya sa akin. Para makasigurado ko'y sa susunod ako na mismo magsusukat. Anong iniisip mo, love? Tanong niya sa akin. Wala po. Nagugutom na ako. Sagot ko sa kanya dahil nakakahiya naman kung sasabihin ko pa sa kanya. Okay, bilisan na natin. Nakangiting sabi niya sa akin. Nang matapos na kaming maligoy siya na rin ang nagbihis sa akin. Ilang sandali pa'y dumating ng pagkain namin. Masaya kaming kumain ng late lunch. Nagtataka ako sa kanya. Para kasing may kakaiba talaga sa kanya ngayon. Para siyang timang kumakangiti. Guwapong timang. Chiefy, umamin ka nga sa akin. Ba't parang ang saya mo ngayon? Saan ka ba pupunta? May kakatagpuin ka ba? Tanong ko sa kanya. Love, masaya naman ako lagi kapag kasama kita. Kaibigan ko lang ang kakatagpuin ko. Sagot niya sa akin. Siguraduhin mo lang ha, dahil patay ka sa akin. May pagbabantang sabi ko sa kanya. Promise, love, babalik din ako mamaya. Okay po, nakangiting sabi ko sa kanya. Naisip ko na rin na kailangan ko magtiwala sa kanya. Nag-yes na ako sa kanya kaya wala na itong atrasan pa. Pagkatapos namin kumain ay kaagad itong umalis. Nakalimutan na nga niya akong halikan sa sobrang pagmamadali niya. Medyo nagtampo ako pero baka nga may hinahabol itong oras kaya nagmamadali. Nanonood na lang ako ng TV habang naghihintay ako sa kanya. Bandang 4:00 kumatok na sa may pintuan. Nang buksan ko'y bumungad sa akin na 3 tao. Hi madam, bati nila sa akin. Ako po ba yung sadya nyo? Tanong ko sa kanila. Yes madam, nakangiting sagot nila sa akin. Sigurado ba kayo? Yes na yes po madam. Si sir po mismo nagpapunta sa amin dito. Siguro nabanggit niya na pumunta siya sa friend niya. At may party po kasi mamaya kaya kami na mag-aayos sa inyo. Ganun ba? Pasok na kayo. Yaya ako sa kanila. Dahil nakaligo na ako, nilagyan na nila ako ng makeup. Masaya silang kasama dahil mahilig silang magpatawa. Nang matapos na nila akong ayusan na hindi ako makapaniwala sa naging resulta. Light lang ang makeup pero ngayon ko masasabing ang ganda ko. Pak na pak! Ang ganda niyo madam. Pumapalakpak pa sila habang pinupuri ako. Ang ganda ko nga. Ako ba yan? Pabiro ko ring tanong sa kanila. Omsim madam, ikaw na ikaw. Diwata ka ba ng ilog? Bakit ang pretty mo? Hindi ako diwata ng ilog dahil diwata ako ng batis. Sagot ko sa kanila. Sabay-sabay kaming natawa. Madam, eto palang isusuot mo. Aniya sa akin sabay abot sa isang box. Nang buksan ko'y napangiti ako dahil ang ganda ng damit. Parang damit ng fairy. Siguro may team ang party. Hindi naman ito ipapasuot sa akin ni Eman kung alam niyang hindi bagay sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Para akong diwata sa kagubatan. Puti na may gold ang damit ko. Saktong-saktong sukat sa akin at bumagay talaga siya sa makeup na nilagay nila sa akin. Diwata ng batis ka na talaga madam. Sana all talaga madam, sexy. Malungkot na sabi ni Jan. Huwag kang ganyan, mahalin mo sarili mo, kahit anong size ng katawan natin ay dapat masaya tayo. Pwede ka rin magsuot at maglagay ng makeup ng katulad nito. Huwag ka nang sadyan, kanina lang panay ka joke, sabi ko sa kanya. Kasi madam, may crush yan tapos hindi siya crush.
Sabi nga namin sa kanya, mag-diet na siya para mapansin siya noon. Babaero at mayaman kasi yung crush niya na mahilig sa sexy mga babae, sabi nila sa akin. Oo, magda-diet na talaga ako at kapag pumayat ako hindi ko siya papansinin. Hahanap na ako ng ibang crush, mas yamit gwapo pa sa kanya, pabirong sabi ni Jan. Napangiti ako dahil nagbibiro na ito ngayon. Tama yan, hayaan mo siyang habulin ka. Kaya mo yan, di ba guys? Kayang-kaya niya? Oo naman, tamad lang kasi yan madam. Magsisipag na ako ngayon, sagot naman ni Jan. Naku, panay tayo sa smash. Ihatid na natin si madam. Babalik pa dito si Eman, sabi ko sa kanila. Ay, hindi na daw po madam. Doon na lang daw po kayo makita, sabi nila sa akin. Ganun ba? Paano mga gamit namin? Tanong ko sa kanila. Babalik naman daw po kayo dito mamaya. Okay, sige. Aalis na ba tayo? Tanong ko sa kanila. Opo madam. Hinihintay na po tayo sa labas ng service, sagot nila sa akin. Wow, sosyal, may pa-service pa. Natutuwang bulalas ko. Special ka kasi madam. Piringan ka na muna namin madam ha? Ha? Kailangan pa ba yan? Nagtatakang tanong ko sa kanila. Utos lang po sa amin madam. Ang daming pakuluha, parang kukulorin na dugo ko sa thunders na yun, pabirong sabi ko. Relax po, we got you ma'am. Alam nyo, pwede namang Eunice na lang ang itawag nyo sa akin, pero madam pa, feeling ko tuloy Donya ako, pabirong sabi ko sa kanila. Ganito na talaga kami sa mga kliyente namin madam. Sige, lagyan nyo na ako ng piring, utos ko sa kanila. Nilagyan naman nila ako pero maluwag lang. Maganda ang ginagamit nilang make-up kaya siguradong hindi ito huhulas o kakalat. Inalalayan lang nila ako hanggang sa nakasakay kami sa sasakyan. Nagbibiruan pa rin sila habang nasa biyahe kami. Ako naman ay parang kinakabahan na. Napapatanong na lang ako sa sarili ko kung tama bang sumama ako sa kanila. Paano kung niloloko lang nila ako? Bigla ko nag-overthink pero kagad ko ring iwinaksi sa isipan ko. Nararamdaman kong tumigil ng sasakyan namin. Guys, nandito na ba tayo? Tanong ko sa kanila. Opo madam. Tinanggal na nila ang piting sa mata ko. Kagad ko naman dinilat ang mga mata ko. Si Jan na lang ang katabi ko ngayon at wala nang dalawa. Mauna na po ako sa inyo madam. Nakangiti ito bago bumaba. Kumalabog naman ang dibdib ko. Nanatili muna ako ng ilang sandali sa sasakyan. Madilim na ang paligid at wala man lang ako nakikitang ilaw. Natakot ako. Saan ba nila ako dinala? Ang creepy naman. Kausap ko sa sarili ko. Lakas loob kong binuksan ang pinto ng sasakyan. Unang hakbang ko'y may ilaw na bumukas. Pangalawang hakbang ko'y meron na naman ulit. Namangha ako dahil bawat hakbang ng paa ko ay kasabay ng pagbukas ng mga ilaw. Kaya ang ginawa ko'y pinagpatuloy kong paglalakad hanggang sa tumigil na ako dahil wala nang umiilaw. Pero bigla na lang tumulong luha ako nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw para akong nasa mundo ng fairy tale. Totoo ba to? Tanong ko sa sarili ko. Chiefy? Nautal na tawag ko sa pangalan niya. Nakatayo ito sa harapan at konting distansya lang ang pagitan namin. Nakangiti siya sa akin. Masaya ako para sa'yo, Eunice. Nagulat ako dahil nandito rin si Ate Micaela. Nakangiti ito sa akin at may ibinigay siya sa akin na bulaklak. Nandito kami ngayon sa may batis. Ngayon ko napansin at naunawaan ang lahat. Ngayon na palang kasal namin. Kagabi ko lang nasabi sa kanya na pangarap kong ikasal dito. Pero eto na kami ngayon. Nakatayo ako dito at tinihintay ako ng lalaking mahal ko. Ate! Umiiyak na tawag ko sa kanya. Congratulations! Maging masaya kayo. Mahal na mahal ka ni Ate Micaela. Umiiyak na rin ngayon si ate. Mahal na mahal rin kita ate. Niyakap ko siya na sobrang higpit. Nandito mga taong malalapit sa akin at sa kanya. Pero wala ang parents niya. Nalungkot man ako pero sa tingin ko'y may dahilan siya. Sige na't baka mainip na yon at baka akalain niya na ayaw mo magpakasal sa kanya. Pabirong sabi ni ate. Natawa kami pareho ni ate. Tumingin ako sa lalaki naghihintay sa akin ngayon. Hindi ko talaga inaasahan na ang bilis niya. Ganito ba talagang mayayaman? Mabilis ang lahat ng bagay. Isang araw lang nag-propose pagkatapos ay kasal na kaagad. Nang magsimula akong maglakad ay may mga biglang sumabog at napapikit ako pero nang buksan ko mga mata ko'y mga paru-paro pala. May nag-play rin na music. Habang naglalakad ako hindi tumitigil ang mga luha ko. Sayang kasi wala ng mga magulang ko. Pero kung makikita man nila ako ngayon ay alam kong masaya sila para sa akin. Nay, tay, nakikita niyo ba ako? Ikakasal na ako dito. Ikakasal na ako sa taong mahal ko. Saad ko sa aking isipan. Hindi ko inakalang darating ang araw na to. Pangarap ko lang ito dati noong bata ako pero ngayon naglalakad ako dito sa tabi ng batis.
papunta sa lalaking mahal ko na kahit na madalas kaming mag-away ay ako pa rin ang pinipili niya. At ngayon pipiliin ko rin siya at sa mga susunod pang mga araw. I love you. 3 salita na unang lumabas sa bibig niya. I love you too. Nakangiti ako pero ang mga luha ko'y patuloy pa rin sa pagpatak. Sorry kung biglaan ang lahat, love. Pakasal na tayo ngayon. Alam kong nagulat kita pero papayag ka ba? Tanong niya sa akin. Oo naman, sayang ang effort mo. Ang ganda, sobrang ganda at gustong gusto ko na maging misis mo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nakita kong saya sa mga mata niya. Father, ikasal mo na kami dahil hindi ko nabibitawan ang babaeng ito. Sabi nito kay Father, kaya natawa naman ang mga tao sa paligid. Nagsimula ng seremonya. Tahimik kami parehong nakikinig habang hawak niyang kamay ko. Napangiti kami pareho habang sinusuot ang singsing sa daliri ng bawat isa. Mahal na mahal ko nga talagang lalaking ito. At ngayon nandito na kami sa pagbibigay ng wedding vows namin. Ako ang unang magsasalita kahit na hindi ako prepared. Chiefy, love, nakangiting panimula ko. Napangiti ako na para bang naiiyak ako. Love, aaminin ko na hindi kita gusto noon. Kasi umiinit ang ulo ko sa'yo. Paano ba naman kasi? Hinuli mo ko. Sumama lang naman ako sa classmate ko pero napagkamalan mo pa ako. Kahit na nakasuot ako ng school uniform. Gwapo ka nga pero ubod ka naman ng kasungitan na para bang galit ka sa mundo o baka sa akin lang. Sa lahat kasi ng hinuli mo ay sa akin ka lang galit. Hindi ka naman galit sa mga totoong nagtatrabaho sa bar. Natatawang sabi ko. Tuwing nagtatagpo ang landas nating dalawa ay kaagad na umiinit ang ulo ko sa'yo. Akala ko nga magkakasakit na ako dahil lagi akong high blood sa iyo eh. Pero nagulat na lang ako dahil bigla ka na lang nagtapat sa akin na gusto mo ko. Ang bilis mo. Kaya hindi ako naniniwala sa'yo kaagad. Palagi man tayong mag-away, isa lang ang sigurado ko. Magkakabati pa rin tayo. Kahit siguro araw-araw tayong mag-away. Hanggat mahal mo ko ay kailangan mo ko sa buhay mo, ay nandito lang ako para sa'yo. Hindi man maging perpektong pagsasama natin, ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa't handa tayong maging ilaw at haligi ng tahanan na bubuuhin natin. Hindi ako naghahangad ng kahit na ano dahil ikaw, sobra ka pa sa sapat sa akin, love. Hindi ako mangangako sa'yo dahil hindi ako magaling sa salita. Sorry kung hindi ako malambing sa'yo. Pero bigyan mo ako ng time na makapag-adjust. Masyado man tayong mabilis pero alam ko na ikaw ang mamahalin ko hanggang sa dulo. I love you, Eman Borax, and I already locked you in my heart. Umiiyak siya ngayon at pareho kami. Marami akong naisabihin sa kanya pero hindi ko na kaya dahil mas gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hinawakan niyang kamay ko at magsisimula na rin siyang magsalita. Love, pagpasok ko pa lang sa bar noon ay ikaw na kagad ang una ko napansin. Aware ako na student ka. Sinungitan kita para makuha ko ang atensyon mo. Gustong-gusto kitang titigan at kausapin. Kinukulit ko na kunin ang pangalan mo dahil gustong-gusto kong malaman kung sino ka. Ang ganda mo kasi kapag nagagalit ka sa akin. Bumilis rin ang tibok ng puso ko tuwing tumititig ako sa'yo. Love, alam ko marami na ako naging kasalanan sa'yo. Sorry kung pinaiyak kita nitong mga nagdaang araw. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang pipiliin ko araw-araw. Dumating man ang araw na mawala ako, hindi yun dahil sa gusto kitang iwan. Kung hindi ka gustuhan ng langit, alam ko na aware ka sa uri ng trabaho ko. Dumating man ang problema ay kakapit pa rin ako sa pagmamahal mo. Dahil sa unang beses na nakita kita, nakaposes ka na sa puso ko. Tinapon ko ng susi para hindi ka na makawala pa. Mahal kong lahat sa'yo. Kahit na hindi ka pa malambing ay mamahalin pa rin kita. Mamahalin kong pangit at maganda sa'yo. Eunice Castillejo, mamahalin kita sa bawat segundo, oras, araw, buwan at sa mga susunod pang taon. Ito nang simula ng buhay kong kasama kita. I love you so much, love. Napangiti ako sa kanya at pinunasan kong luha sa mga mata niya at pinagsaluhan namin ang unang halik bilang opisyal na mag-asawa. Parang sasabog ang puso ko. Sobrang saya ko at wala na talagang bawian ito. Namangha ako dahil sa dami ng mga butterflies na lumilipad. Best wedding ever at masaya ako na dito sa batis nangyari ang pangarap ko. Mahal na mahal kita, Mrs. Eunice Borax. Bulong ni Emma sa akin. Mahal na mahal din kita, Mr. Ko. Hinalikan niya ako ulit sa labi. Ang bilis mo bro, pabirong sabi ni Kuya Leroy. Oo naman, hindi mo naman ako katulad na nagtatali ng hindi alam ng babae. Sagot naman ng asawa ko. Oo, asawa ko. May karapatan na akong tawagin siyang akin at hindi feeling asawa. May karapatan na akong manabunot sa mga umaaligid sa asawa ko.
Magkaiba naman tayo. Sinigurado ko lang yung akin. Baka kasi makuha pa ng iba. Sad naman ni Kuya Leroy. Kaya nga ako nagpakasal kaagad dahil babalik na kami sa Maynila at marami nang aaligid sa kanya. At least may karapatan na akong ikulong sila. Natatawa pang sabi ng asawa ko. Buntisin mo na kasi, suggestion ni Kuya Leroy. Overtime na nga ako palagi eh. Nakangising sagot ni Eman. Magkaibigan nga kayo, mga siraulo. Sabi ni Ate Micaela na ikinatawa namin. Masaya talaga ako para sa'yo. Lagi mong tatandaan na kailangan may respeto, pag-unawa at pagmamahal kayo sa isa't isa. Mahirap maging padalos-dalos. Alam ko na mahal ka ni Eman. Hindi yan magpapatali kung hindi ka niya mahal. Paalala sa akin ni Ate Micaela. Tatandaan ko po yan ate. Wala na yata kayong honeymoon dahil na-advance na. Pabirong sabi sa akin ni ate. Mas okay yun ate, para makapagpahinga naman ako. Para akong binubugbog na 10 tao pagkatapos. Nahihiyang bulong ko sa kanya. Ganyan din ako noon hanggang ngayon. Pabulong din na sabi ni ate. Natatawa na lang kami pareho. Kumain ng lahat ng bisita sa Gascon's Diner. Pagkatapos ay bumalik kami sa hotel namin. Uuwi rin sila ate sa bahay nila dito. Dalawa nga ang bahay na meron sila dahil nung sinusuyo siya ni Kuya Leroy ay bumili ito ng bahay. Thank you love. Bulong niya sa tenga ko habang nakababad kami dito sa bathtub. Bakit ka nagpapasalamat? Tanong ko sa kanya. Dahil hindi ka tumanggi. Dahil pumayag kang magpakasal sa akin. Ako ang dapat magpasalamat dahil tinupad mong pangarap ko ng kasal. Pero mister ko, paanong parents mo? Alam ba nila nagpakasal ka na? Tanong ko sa kanya pero nakita ko rin itong napangiti bigla. Bakit kanya nangiti mo? I like mister ko more than Chiefy. Sasabihin ko rin sa kanila love kapag bumalik na tayo. Aniya sa akin. Mister ko, I love you mister ko. Paulit-ulit na sabi ko sa kanya na ikinangiti niya lalo. I love your smell love, ang bango mo. Pabulong na sabi niya sa tenga ko at gamit ang nakakaakit na boses. Mister ko, niyakap niya ako, tinalikan ako sa leeg pababa sa balikat ko. Napangiti naman ako dahil alam ko ng susunod na mangyayari. First night namin bilang mag-asawa. Kaya pagbibigyan ko na siya. Sana lang ay kayanin ko pang tumayo bukas. Mukhang hindi siya magiging gentle ngayong gabi.